Ito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Maraming salamat, Mr. Presiding Officer, sa KHNF Panso, magandang umaga. Bago ang lahat, bago ako magpatuloy ng aking pong mga katanungan, gusto ko sana munang malaman din ng ating mga kasama ng mga nakikinig kung paano talaga ang proseso ng pag-pick up po natin ng basura sa ating mga barangay. Baka ho pwedeng sa kaunting paliwanag ay umpisahan ho natin na ang ating pong mga kontraktor pagkuha ho ng basura sa ating mga barangay, saan po dadalhin ang ating mga basura. Ganito po yun. Marami po tayong barangay na mayroong sources. Meron silang truck, meron silang bayuman, may mga tauhan. Sila po mismo ang nagkukolekta. Silang truck. At yun lang po ang sinasabi nila sa truck and powder. Ito naman po kabayanan at saka mga narating na barangay tulad ng San Sebastian, Polo, ilang subdivision sa kabayanan. Yan po ay mayroong definite schedule, meron pang umaga at meron pang gabi. Sa umaga po, dalawang truck din yung umiikot papunta doon sa kanyang ruta. May dalawa rin naman tayo cargo truck, dahil naman po ang punta magpapasali sa barangay. Ganun po sa araw. Sa gabi naman po, depende po sa araw ang kailangan ng truck. Pag Lunes, nangangailangan kami ng 3 forward truck at 2 backward truck. Lunes hanggang Biyernes, dun po ay pagkatapos mahakot ng palengke ng 2 forward truck, kapag pupunta pa ho yun ng cargo, kung meron na iwan, pagkatapos may definite routes nila na pupuntahan at kukolektahan. Sa gabi po, pagka Lunes nga, nangangailangan 3 at 2 forward truck, Martes hanggang Biyernes, 2 cargo, 2 forward, pag Sabado, kung saan palengke lamang night market ang inahakutan, 2 forward lang, at pag Linggo, 1 cargo, 2 forward truck. Pero yung definite route na pupuntahan araw-araw, lalo na sa araw. Doon po sa mga napag-ipunin ninyo yung mga forward truck at saka mga cargo truck na inyong binabanggit na umiikot sa umaga, umiikot po sa gabi, nabanggit pa nga ninyo sa mga night market. Ito ho ay sarili ho ng city government na mga truck o ito po sa mga kontraktor? Lahat po ng sinabi po ninyong truck na umiikot ay lahat po sa kontraktor. Wala po ang city government na truck po na umiikot, wala po tayong ginagasolinahan, wala po mga tao na kasama ko sa pag-ikot ng mga kontraktor. Na ginagamit ng isang mini-dump truck, yun nga po ang kumukolekta doon sa mga siwan o kaya ay minadala-dala ng mga tao sa kabayanan. Isa mo tayong truck na ginagamit. So isa lamang po ang truck ng city government na umiikot. So lahat po ay ipinapaubaya na natin sa ating pong kontraktor at wala po tayo masyadong ginagastos para po sa gasolina, para po sa tao, para po sa truck na i-maintain natin. Nabanggit mo nga kanina at nabanggit na ninyo na wala naman tayo ginagamit diyan sa city government. Ang ating pong kontrata ay inaabot po ng mahigit 20 million ho ang nakalagay natin sa 2014. At ang sabi nga po nila kanina ay nagkukulang po tayo ng mga 8 million kasi ang proposed budget po ninyo ay 28 million. Tama po ba yun? Kasi ang nakalagay mo nga natin budget na inaprobahan natin ay 20 million. So kukulangin ho tayo. Ano hong proposal ninyo? Paano ho natin makukompleto hanggang December ang ating hong paghahapon ng basura? Kasi kung ngayon po lamang ay tayo ay nagkakaproblema na sa paghahapon natin sa basura, nakikita natin na masakit sa mata ang mga basura, lalong-lalo na ho pag naubos na ang pondo natin na 20 million. Ano hong proposal ng Sendo pagdating po ng mga panahon? Ang pondo po natin ngayon ay sasagalaga po over 16 at nakapag-request na po ako sa Finance Committee ng additional fund na sasagalaga po. So meron pong additional na pondo na aabutin po uli ng 1 million kasi 20 million po ang... Doon po kasi sa 28,105,000
5,000. Yun po ay sa rate na hinihingi ng contractor na 7,000 per truckload. Ang kontrata lang po naman nila ay 6,500. So hindi po kailangan po So magkano pumapatak po yun? Yung 6,500 times ilang number po yun at saka ilang days po potential na average po? po tayo every day ng 11 truckload. Isang tipo po ay 77. 77 times 365 days na lang po. Times 11 truckloads per day. Times 6,500. Times 7,000 po yung estimate namin na 28 million baht. So yun ho ay sa tingin nyo ay sufficient na ho. Enough na para ho makuha lahat ang ating mga basura lalo na doon sa mga transfer station. Doon po sa kwenta po ninyo yun. Doon po pala meron na tayo na pondo na nakaset din doon. Ipinaliwanag po ba sa inyo kung bakit po hindi inaprobahan yung total na budget nung kayo nagpipigil sa finance committee? Wala akong paliwanag sa pagkakasya ng budget. Nandun, natuwa, So, hindi na lamang po. So, ngayon po maghahanap po uli ng pondo para po i-realign para naman mapondohan yung mga kabulangan natin sa basura. So, ngayon wala na po paliwanag na ginawa ang finance committee. Kanina rin po ay nabanggit din po ninyo na ang ating mga barangay ay may mga problema. At ang kanina nga po ay ang nabanggit pa ninyo ay ang barangay Tambo ho, na ako ho ay nagkaroon sa barangay Tambo. Nabanggit nyo rin ho ang Isluman na hindi ho nakikipag-coordinate at hindi nakikipag-cooperate ho ng ayos ang mga barangay ho na inyong binanggit pa kanina na specify. At siguro ho ay baka hindi lamang ho yung mga barangay na iyan ang nagkakaproblema sa sinabi ho ninyo kanina ay very general ang sinabi ninyo na hindi nakikiisa ang ating mga kapitan at ating barangay. Anong action naman ang ginawa ng sentro para ho ang ating mga kapitan, ang ating mga barangay ay may pag-coordinate po sa inyo? Lahat daw sila ay hindi nakikinig at hindi ho sumusunod sa inyong mga patakaran. Yung napakit ko po kanina ng Isluban, sumunod na po sa aming patakaran, gano'n din ang Antipolo del Norte. Ang nagkaka-problema nga po, ang Tambo, kasi kulang po sila na napakalaki ang area. Sabi nga nila, labing walang subdivision ang kanilang nakapuntan. Lagi silang tambak ng basura kung saan. Pinahiram na nga po namin ng isang truck. Pahiram namin ng truck, hindi naman po pala nagkaktak na ng driver ang pahinante. Sa pa rin ng driver, dalawa pa rin ang truck. Isipin nyo paano nyo makukuha. Ganun na sumaya. Bakit ko nga sinasabi ko ba, kumarawi yung pagkalan. Walang problema. Kasi pinaghahandaan ng barangay. Hindi ko lagi sinasabi sa mga barangay. Hindi ko natin po pwede magpilitin mo. Hindi ko natin po pwedeng takasan ang problema ng basura. Malaki po yan ng barangay. Hindi ko po pwede laging katwiran sa akin. Wala kayong pan-table, wala kayong lote, wala kayong pamilya. So, maayos para sa programa natin sa Waste Management. So yan hindi paniwala din ako sa mga barangay natin, lalo-lalo na ako sa barangay Tambo. Gano'n ba ho ang responsibilidad ng isang barangay sa mga basura at ano ho ang responsibilidad ng city government para ho may ayos natin ang ating basurahan? Ang sentro ho ang gumagawa ng policy ng mga polisiya para ho sa paghahakot ng ating mga basura. Sino ho ang tamang may mandato na humakot sa ating mga basura? Paano ho magkakatulungan? Kailangan ho magturuan ang bawat isa o ang galing ay magkatulungan para naman malinis ang ating kapaligiran. Kasi ang nakikita ho natin
ay nakikita ho natin madumi, nakikita natin nakakalat ang basura. Sino ho ang tamang responsibilidad? Sino ho ang binibigyan ng mandato para ho malinis ang ating mga basura? Ang pamamahala ho ng basura ay dapat sa ginagawa ng parang waste management. Ang tutuloy lang po ng city ay kolektahin, pagkatapos nila mag-segregate, magawa dapat nila gawin, at kolektahin, tulungan sila na may tapon yung residual. Sila sabi nila. Ang barangay ho, talaga dapat kakapag programa, hindi kanila Ang kasunod ko pagkano ang DNA, ano na po ang polisiya na ginawa na po ng ating pong city government para naman ho sa sinasabi nyo ng mga residual, tuloy-tuloy ka ho ang proyekto ng ating city government, magkano ho ang nakalagay na pondo ng city government. This is a bill of legislation para naman ho dito sa Sangguniang Panglunsod ay pakagawa ho kami ng kaukulang batas, ng kaukulang pondo mailalagak diyan para ho sa patuloy na ng ating mga proyekto para ho sa ating mga residual, sa ating pong MRF, sa ating mga basura. Baka ho pwede humingi ng bakit. Ang dapat po kasi may pondo ang barangay sa nakakuha pa sila. Kasi silang mayroong pondo, lalo na po Yan naman po yung mandato ng engineer, yan naman po yung mandato ng batas na lagi hindi pondo para ho sa basura. Sinasabi ko lagi sa budget, sa budget, ang tayo nyo naman pag nag-budget ng barangay. Hanapan nyo nasa ng budget nila sa waste management. Nasa ng budget nila para kumuha ng bioman, para sa operasyon ng kanilang MRL, para sa kanilang pabilisigan ng sarili ng truck. Kasi yan naman po yung mandato na rin ng ilang batas eh. Alam naman po natin na hindi mo makakalusot sa accounting ang mga papeles nila kung hindi mo ilalagay yung mga pinabanggit ko ninyo. Ang aking pong pinabanggit ay ano pong proyekto ng ating city government para naman ho makatulong ho sa ating mga barangay. At kailangan din mo, hindi naman ho kakayanin lamang sa likod ng pondo ng barangay. Lagi ho kailangan ng city government. Pagkakaroon niya po ng MRF sa bawat barangay. Yan po ay 1 million lamang ang pondo natin. Wala namang ibang proyekto ho ang city government. Pag ibigay po natin yun, pwede na po natin silang utusan o pasundin, paggawa ang dapat nilang gawin. Pinakailangan mo kasi meron pagdadala sa kanila na kanilang recyclables, iiwan-iwalay ng basura, meron din silang lugar na paggagawa ng compost. So yun lamang nga ho ang Kaya proyekto. po yun ang hinihingi natin. 1 million lamang ho ang pondo ho. Magkaroon ng MRF ang bawat barangay. So wala na hong ibang nakikita proposal ang ating pong senro. Wala hong ipinapropose pa rin dito sa ating sa city government. Wala hong ipinapropose sa Sangguniang Panglunsod kung paano ho tayo makakaiwas sa ganyang problema. Kasi sabi nga ninyo, 1 million ho ang pondo. Wala pa rin ho tayong proposal na nakikita. In aim of legislation ho, kami ho'y magpapasok kung kayo ho'y may proposal. Kasi kayo naman ho ang pinagatuhan, kayo ang ahensya ng gobyerno na mas nakakaalam, nasa inyo ang technical know-how, nasa inyo po ang pag-aaral tiyan at kami po ay re-recomendahan po ninyo para naman ho mga resolve ho natin ang problema. Meron ho ba tayong pinapasok ng inyo? Katulad ng mga sinasabi ng ninyo makakatulong mo sa ating mga barangay. Ang aking opisina ay doon nakatuon sa pagtuturo sa mga barangay ng tamang pamamahala ng basura. Ano man po programa sa basura, lagi po yun na po sa segregation. Kahit na anong programa, waste to energy niya, waste to fuel, o waste to everything, lahat po yan, ang basic po niya ay pag-iwan-iwalay ng basura. Mula sa pinagmumulan. Kaya ang aming ang hinihiling ay mabigyan lahat ng barangay ng MRF, makapag-umpisa sila mag-segregate, makapag-umpisa sila mag-post, para nakakakunti na lamang nila ay residual. Yung talagang panahon na lamang. Doon muna nag-umpisa lahat. Ang programa sa basura, ano mo niya ay nasa segregation. So ano nga po ang ginagawa ho natin para magkaroon tayo ng segregation? Kasi panahon mo yan ni Governor Vilma, nag-umpisa na ho tayo ng MRF. Bigla na lamang po ang natigil, hindi na po naituloy, pero nung panahon ho
nakaupo konsyal sa panahon ni Governor Vilma, ay ipapatuloy po ang MRF. So ano ngayon mo ang programa para nyo na pwede mo natin gawin? Bukod po doon sa sinabi po ninyo na hanggang ngayon naman hindi ko alam kung nauumpisahan na ho ninyo. Ang pagkakaiba po sa panahon ni Governor Lee, meron po tayong centralized MRF. Nandun po yung sa daan ngayon na natatayuan ng KLL. Yung bagong ginagawang support sa Academy. Nandun po ang centralized MRF. Kaya po pwede po tayo pumulekta ng mga recyclables, iwalay ng basura, at pwede namin pagdadaan tayo ng sarili natin. Kaya po wala tayong ganun lugar, centralized, kaya pinipilit po natin ay maging papunta na lang sa barangay. Kanya-kanyang barangay, kanya-kanyang bahay basura, at hindi na centralized. Sige po, Mr. Chairman, maraming salamat po, Mr. President. Sir, pero ang bigyan ko lamang po ay sana ho ang ating pong sentro ay makapag-recommend po sa atin dito sa Sangguniang Panglusyon in aid of legislation kung ano po ang mga pwedeng nating polisiya, kung ano ho ang pwedeng nating gawing batas para naman ho maisaayusin natin ang ating mga basura. Kasi hindi ho pwede na magtuturuan ho lamang tayo kung sino ho ang may mga kasalanan. Kasi mahirap po sasabihin natin, barangay lamang ang may kasalanan. Ano ho dapat ang aksyon na ginagawa ho ng city government para ho matulungan natin ang mga barangay. Kasi pag tinulungan ho natin ang barangay, ay talagang hindi tayo matatapos. Dahil ang alam po natin, ang barangay ho ay makaka-aksyon din lamang kung may kaukulang pondo. Meron ho mga barangay na hindi pa rin ho na sumasapat ang kanilang mga pondo. Doon nga ho sa kanilang mga pasweldo, maaari nga ho kakaunti rin lamang ho na papabigay, ay doon pa rin ho sa mga ibang proyekto, lalong-lalo na po sa MRF. Kailangan ho siguro ang city government ay umaksyon. Kailangan ho siguro ang Sangguniang Panglusyon ay pagtulong at gumawa ng isang ordinansa, gumawa ng mga aksyon ng polisiya na nararapat po para ho maharap natin ng ayos ang ating mga basura. Wala na po, pwede ba nibigyan ng pagkakataon? Mr. Chairman, huling ano lamang, kasi meron hong nagtatanong din na meron din hong 2 hektarya sa barangay Tagatan na binili at gagawin din, ano ito, landfill ang gagawin o sa barangay Tagatan? Hindi yata yung panahon ni Mayor Oka. Balak din po gawin Eco Park. Talaga siya makunan ng basura. Tayo pinatawag na yun ay pagkakalam ko ay pinapaupahan ko na Pinapaupahan ko na city government ngayon yan. So wala hong plano at wala connection sa sentro ngayon. Yung pinaplano na Eco Park dati. wala na po yun. Wala na po ay pinagamit sa private. Individual kontrata. Na yung kontratong niya may malamang ho siyempre dumaan dito sa Sangguniang Panglusyon. Clarification lang. Clarification lang. 1 minute. 1 minute. Ano kasi pinakasama mo ng dito? Siguro may mga pang gusto magsalita. 1 minute. Si Consyal Monteros, Consyal Macmac, Consyal Dong, Consyal Joel, na kung hindi natin siya kasama, siguro iyan na may consolidate kasi medyo nagkakagalan po tayo. At yung bagay namin sa Lute pagkatapos ng tanong, yun ang po correct yun o, panahon namin, 2007, bumili ho tayo ng 2 hektarya lupa. Ang property dati property ni Don Mariano Manalo. Na ito ho naroon sa between ng Dagatan at Muntinpulo. Na ito ho, ang binili ito ay galing ho doon sa management program fund na 2 hektarya para ho nga sa segregation ho ng basura sana o ng landfill tuya sana. Yan ay pwede ho i-considera ng sentro na baka pwede bawiin na doon sa nagrenta at wala na namang matandaan yung prevision ko niyan at baka ho pwede pag-aralan din mo ating isang mapag-aralan yung pang-speakeran mo. Pagkaalam ko yung floating yung nasa gitna nito. Dito na ako, kami na naman na subdivision na bahay. The Honorable Monteros, that's first. Honorable Montero, then Luan Singh,
Last po sa konsensya nila ito, bago po bigyan natin ang pagkakataon ng mga karabalan. Good afternoon, Mr. Chair. At sa ganito, Sir Pansa, good afternoon sa ating mga kasamahan dito at sa ating mga bisita. Pasensya na kayo. Meron lang akong ilang katanungan kahit kung medyo tayo pare-parehong gutom na. Engineer, aware naman mo kayo siguro dito sa kontrata ng between city government at saka dito po humaharap ngayon. Ano po? Hawak ko po yung kontrata. Actually, yung memorandum of agreement, hawak ko po ngayon. Aware po kayo? Okay, ito ay between RC Delia Waste Management and Disposal Services and the city government. Tama po? Okay. Tulad po ng aming tinanong, aware po kayo, nabasa ko po dito sa memorandum of agreement, wala ho ditong nakalagay na just in case na may pagkukulang ang second party na kung sakali ho at hindi tumama sa kontrata sa paghahawak ng basura, wala ho nakalagay dito na pwede silang i-finalize, penalty, at kung ano ba yung pwede. Kung aware po kayo dito at nabasa nyo, bakit po kaya ito ilusot sa department nyo na wala ho ganong mga provision? Meron po diyan ay yung pagkakamit kompleto competition price. Kasi usually naman po, pagka nagkamit tayo yung trabaho, sila rin naman ang gumagawa. So, ang meron lang po diyan, kanina nga ako na site po, halimbawa, iwan ang night market, hindi po pwede ulan yun. Bumuan kami na lang po kompleto, nagkakaroon man po kami ng sinisingil ng gamit sa pinapawag. Talaga lang po dyan. Kailangan magpapagpagpagpag ng track. Wala ka talaga. Kasi sila rin ang pagpapagpagpag Okay. Naulit ko po kasi ito kasi ako po ay taga-barangay San Sebastian at usually ho ay yung barangay Ludlod at saka yung barangay San Sebastian ay malimit ko po iyang mapuntahan. Yun ang way going to Ludlod, nakaka-encounter po ako doon ng halos ay hindi ho siguro kasi sa isang forward yung basura at nakita ko po yung araw na dapat supposed to be hahakot doon sa mga parte na yan. Saka yung basura na tumatambak mula doon sa barangay San Sebastian going to Bulbo. Ano po? So, may pagkakataon po kasi na sumasala po doon sa nakalagay dito sa memorandum of agreement na pinaramahan base po doon sa schedule. So, yun po ang sana natin gustong linawin na sana kung halimbawa sumala sila sa schedule, dapat po sana meron tayo ng mga penalties na ibibigay sa kanila bago sana natin na pagkasunod itong MOA na to. Kasi yung malaking bagay po sana yun. At ito nga po, sabi ko nga sa inyo, kung aware po kayo, sana po ay nagkaroon tayo ng mga provision na ngayon doon sa pag sila ay sumala doon sa araw ng paghahakot. Kasi hindi huminisan na nangyari yun na sala po sila doon sa araw na supposed to be dapat hindi na po yung basura doon sa mga lugar na aking nabanggit. So, yung susunod po mga kontrata, nalagyan na namin yung mga provisions na gano'n. Kasi yung kontrata yan, ay performa ko yan, mula pa ng panahon ni Mayor Oka. Nunda na lakad. At kahit naman ay nanggaling na rin sa ating isang kasamahan konsyal kanina, na dapat po sana, bago po nangyari yung kontrata, itong MOA ay nagkaroon sana ito sa sanggunian ratification. Ano? Naulit po ito ng ating kagalang-galang na Konsehal Nilo Katipon. Well, ito nga po ay napusan ko lang dahil sadyang ito po ay lagi yung dinadala dahil nga po nung nakaraang session, nandito nga po ay si Engineer Ledesma at kayo nga daw po ay nasa ibang bansa. Well, ako naman po ay naniniwala dahil bago po ako nagsalita rito at nung mga nakaraang panahon, wala rin po ako kung siya ng ating lungsod, kaya naman po kilala mo na. At talagang kayo ay talagang very victim sa inyong posisyon na yan. At ako'y naniniwala na kaya-kaya ko yung resolbahin ito dahil kayo nga po ay napakagaling na engineer dito sa ating senator. Ano po? Maraming salamat po. Thank you po, Mr. Officer.
Engineer, magandang umaga po at welcome back po. At muna nais po pasalamat sa inyong pag-ibig sa akin sa pagyan. May konti po updates or mga konti katanungan po, Engineer. For the record na po, we had a series of committee hearing this year before and after kayo umalis ng bansa. Dito ba, Engineer? Nung huli po ay, ang pinakahuli committee hearing po ay kasama natin ng Engineer Lesco po, yung kayo rin nasa ibang bansa po, dito ba? Engineer, nais ko lang po humingi ng update yung huli tayo nagkaharap ng committee hearing sa ating kung napag-usapan. Ano pong update po? Ano po bagay? Sa ating basura po, sa ating mga napag-usapan tungkol sa ating pondo, sa 7 million, sa 20 million, correct me if I'm wrong, sa ating pong mga trucks, lahat po, buong update po yung ating napag-usapan ng committee hearing. Kasi sa pagkakalam ko po, correct me if I'm wrong, we had 3 committees na nagkakaroon this year. Saan din inapat po natin kung paano para magiging sistema? Opo, yung magandang plano po na napag-usapan mo natin po. Pagka-picture po kasi mukhang naitanong dito sa halawan doon, ay hindi po nila natanong dito sa future programs and plans. Hindi po natin humihiling na natatandaan ko kung saan gusto ninyo nagbibili tayo ng truck, tayo nakakakot. Tulungan natin natin sa OTE, na bumalik po tayo ng sistema na talagang contract audit. As per study o kung tayo nakakakot, hindi tayo na-trap, wala tayong pagtatapunan, mas malaki nga po ang magagawa sa atin. Kaysa sa present sistema natin na nasa contract audit tayo. Pagdating naman po sa lote, nakikita na po kanina, hinahanap na po kami lote, at hopefully ay mabibili ko, makakuha natin yung SMA, kung saan pwede na tayo magplano, mas maayos ang sistema ng pagmamahalan. Salamat sa Engineer Bansa. Sana ko sa magandang inyong magandang programa ay bago ito matapos sa taon. Isa po ano naman yung as a presiding officer. Nais po malaman yung dahil po yung nailipat po natin ng transfer station dahil po may gagawin po at ang daily roaming para sa veterinary department. Nailipat po sa JP Laurel Highway, sa ibang lugar. Nais po malaman, anong oras po nagkakaroon ng transfer sa mga basura? Lalo po sa JP Laurel. Mula po alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon, tapos na sila. Ang truck po ay pupunta sa ulo, halimbawa, kung Lunes, sila ng bago po, pupunta ng Panay-Panay, babalik sila po pa ito. Martes naman, magpupunta sa Balitawa, babalik naman pupunta ng Panay-Panay. Merong araw po, kailan, na-schedule ang bawat barangay sa saan. Engineer, clarify ko lang po, 2 p.m. po. Hanggang 2 p.m. Hanggang 2 p.m. Engineer, meron po tayo, isa po sa madami po tayo makakausap na tao at isa rin po nakasaksi na umabot po ng alas 8, between 6 to 8, nagkakaroon ng transfer station dito sa JP Laurel Highway. At madami rin po na kakausap na ang sabi po nila ay baka ito ay magkaroon ng cause ng accident. Pag umovertake po ang kotse, nasa kalsada po ang mga truck, hindi mo makita. Kaya po, ano pong masasabi ko lang dito? Dahil may ginagawin sila at Nakatatangyaw na huli ang dating nila, pero nagkaroon na kami ng pag-meeting ng kabilang linggo at pinapangako naman nila, so correct na lahat tama. Oras ba nyo po? Sana po. Sana po sana po ito po ay highway, sana po na po tayo mag-transfer station. Kung kayo po makakabalik at nabalita ako na hindi mo makikituloy po, sana doon na lang po tayo para mas safety po ang pagkakatransfer ng mga waste. Yun na nga po, nabanggit ko kayo within a week's time, babalik ko tayo sa South. Salamat po. Apo, isa po, sa akin katanungan po, actually po,
Ay po, sa katanungan ko po ay tungkol po sa nabanggit niyo po kanina na may mga barangay po tayo na hindi na nakakasunod po. At gusto po makulit po, malaman po muli. Ano pong klase pa pong ginagawa sa mga barangay na hindi nakakasunod po sa ating mga o nakapag-coordinate sa ating mga programa po? Meron po barangay na ginagawa na natin sumali kasi hindi sila nasunod mga tuntunin. Meron din po talagang barangay na talagang nagpapawanan na namin. Yun po ang kinakailangan namin, isang batas na kung saan ang mga barangay ay makukumpel natin gawin ang dapat silang gawin pagdating sa waste management. Dahil kaya naman po yung mga batas natin, wala na yung mga atas o mga kapagustuhan na dapat ibibigay sa mga barangay na hindi sumusunod na dapat nilang gawin lalo na pagdating sa waste management. Ito po ang kinakailangan namin, isang batas na mag-aatas, magkakabibigay, makapagustuhan sa mga barangay na hindi gagawa na dapat nilang gawin. Oo nga po, aware po tayo, engineer po sa mga barangay na may mga eskwelahan, may mga school facilities na may mga mag-aaral. Kasi po, ilan po sa mga school ay natatambakan ng basura, nandiyan po mga lasal, nandiyan po ang LCC, at ang main concern ko po dito ang mga estudyante, ang kanilang health, ang kanilang kalusugan. Ano mo makagawa ko natin yung kung itong barangay na may mga university facilities ay tatapat ng basura pero hindi nakakasunod. Yun nga po yung problema sa barangay, hindi namin sila maasahan na sumuporta. Nagawa po, marami pa kami tao na natitig sa amin, kakabantay kami sa bawat lugar na ginagawa ng bakas. Alam naman nila na sa lugar nila may ginagawa tambakan sa silog po sa barangay nila, hindi galing pa sa isang barangay. Pababantayan po namin yan hanggang tanghali, kung tao may hanggang tanghali. Hihilingin namin sa kanila. So, portahan naman kami sa gandang hapon. Pero, sa to say, wala akong barangay na nahilingan namin sa patuloy na aming ginagawa. Actually, let's take exception sa mga schools, lalo sa mga eskwelahan na may tabi ng eskwelahan at tapat ng eskwelahan ay may mga tapak na basura. Sana ho sabihin din po sa ating contractor na bigyan natin ng pansin itong mga eskwelahan na natatambakan ng basura dahil ang boto nyo na kalusugan ho ng ating mga estudyante. At lastly po, Mr. Chair, tungkol po sa Solid Waste Management Board, ano pong update po natin dito? Kami po ay nagpapalito ng quarter na-activate. Pero matatanda nyo, hindi po kami ng mga representative, hindi natin. Sa kasalukuyan po, hindi mapayo na. Wala pang sampo. Naiiyak po lang po na sino yun, kanila po. Hindi po, Engineer, sana po ang sanggunian sa mga Vice Mayor ay handang tumulos mga ng programa niyo po. At update lang po ang sanggunian kung may mga gusto nyo tayo magandang programa at ito kung sakali po mga Solid Waste Management Board ay on-wing ay update nyo kami at kami ikot legislation ay support po. Maraming salamat. So, magandang tanghali po, welcome back po. Engineer po, hindi na kaya alam ko lang kung hindi na kayo basahan, ano? So, in fairness naman po, kay Engineer, alam ko naman kung ginagawa niya ang kanyang kainan, ano po, at well knowledgeable po siya pagdating sa ganitong mga bagay. Kaya naman, talaga nga po mga kumagay yung mga pagkakamali po, siguro, ang nakikita ko dito problema, may problema po dito yung contractor. Kung baka hindi na po susunod, ano, ang problema dito. Yung contractor po nagkakaroon problema dito. Pero nasa po sa kanya. Dahil alam kong ginagawa po niya yung kanya nakakayanan. Dahil po na nakaroon po dati kay Engineer Ledesma, sabi ko sa kanya, may problema ay yung contractor. At yung kontrata, nalaman, nalaman po na hindi naman po kayo in charge pagdating dito. Kung baka mas may mas mataas na tao na nag-aaral sa inyo na i-charge dito, kumbaga dapat nga lang talaga na yung kontrata ay magkaroon ng penalties.
magkaroon ng ngipin. Kumbaga dapat kailangan nila ng application dahil sabi ko dati, hindi lamang ang aming concern. At para po sa kalaman na lahat, kumbaga sa ating pong pagkatanong sa departamento po ng sentro, ay ginagawa naman daw po ni Engineer Pansa, lahat ng kanilang kakayanan. Kaya naman, baka mamaya po, yung mga tao po, yung mga tao po ni Engineer Ed, may problema. Kung baka mamaya yung feedback na nakakarating po ni Engineer Ed ay mali, Kung baka sa laki po ng grupo ng tao na inahawakan, kung baka iba-iba rin po ang galit. Kaya sana po, kung baka yung sisi, hindi lamang sa kanya, kung baka yung sisi dapat ay nandun sa lahat. Kaya naman po, Mr. Chief. The Honorable Linato, Senator. Mr. Chair, we just would like to inform ang ating mga kababayang Lipenyo, tayo po ay hindi galit sa Senro, tayo po ay hindi galit kay Engineer Pansa, hindi po tayo galit kay Engineer Ledesma, hindi po tayo galit sa mga barangay, hindi po tayo galit sa kontraktor. Ano po? Ang kaaway po natin dito ay ang basura. Tama po. Yan po ay aking paulit-ulit na sinasambit sa ating mga privilege speech kasama na rin sa mga committee hearings na ating sinasambit. Sapagkat kagaya po ng nababanggit ng ating Senro officer ay sila po ay nagtuturo sa barangay ng tungkol sa MRF. Subalit, ang may kasalanan ay ang mga barangay na hindi sumusunod. Ibig sabihin, ako po ay teacher din. Pag ang aking estudyante ay mahina, inaalam ko kung ano ang problema at tinutulungan ko kung paano siya matututo sa aking itinuturo, Mr. Chair. So, dito po sa punto ito, binigyan natin ng kalahating milyon ang opisina ng Senro upang magkaroon ng environmental education, turuan ang mga barangay ng MRF. Pero po sa sinasabi ng ating engineer ay ang may kasalanan ay ang mga barangay sapagkat matitigas ang ulo ng mga barangay hindi sumusunod sa programa. Sayang nga po, wala po si Attorney ABC Makasaet. Dahil ayon po sa ating committee hearing na tayo po ay dinaluhan ng mga kapitan dito, ay meron silang mga complaint, sinagot ng taga-Senro during that time, at ang may kasalanan ay ang mga barangay. Pero binigyan po natin ng pondo ang Senro ng kalahating milyon. Wala po tayong binawas ni 5 dito. Ito po ang hiningi nung nag-budgeting po tayo, nag-hearing tayo noong nakaraang December. Ang sabi po ay mag-MRF tayo. Binigyan po natin, inaprubahan natin ang halagang 1 milyon, Mr. Chair, na pondo para sa MRF facilities ng mga barangay. Ibig sabihin, ang magpapatupad nito ay hindi ang barangay, kundi ang magpapatupad na magkaroon ng MRF ay sa pamumuna ng Senro. Ano po? Para magkaroon ng mga MRF facilities ang ating mga barangay. 1 milyon po. Yan po hindi binawasan ni 5 ng Sangguniang Panlunsod. Ano po? Todo suporta ang Sangguniang Panlunsod sa lahat ng programa ng Senro. Ang sabi din po noon, wala tayong MRF lot. Kaya dali-dali po natin, inaprubahan po natin kaagad ang 7 milyon noong December. Ngayon po ay Agosto na. Inaprubahan po natin ang halagang 7 milyon sa kadahilanan meron ng kausap at meron ng pinoproseso na lupa para mabili ng bahay ng ating pamahalaan para sa MRF facilities. Dahil hindi po nga ngayon lamang ang reklamo at mga problema sa basura.
Nasabi kanina po ni Engineer Pansa, ang may problema ay hindi ang kontraktor lamang, kundi ang mga barangay, lalo tigit ang mga pasaway ng mga barangay na hindi sumusunod sa programang ito. Pero binigyan natin sila ng pondo, kalahating milyon para turuan, mapasunod ang mga barangay dito sa MRF program ng ating lungsod. Ngayon po ay Agosto na, sinasabi po sa atin, meron na identified, meron na kinakausap, malapit na rin po uli ang paghingi ng budget. Ano mo kaya ang hanggang kailan itong 7 milyon na mananatiling nasa ating kaban na kailangan na natin makabili ng lote upang mapakinabangan, di po ba? Ang sabi po ay nasa barangay ang pamamahala ng basura. Noong po nakaraan December, humingi ang Senlo at tinanong po natin kung magkano hinihingi nila para sa collection. Ang hinihingi po sa atin ay 20,756,168.40 pesos. At meron po tayong suggestion dito during that time na nag-committee hearing din po ang ating kagalang-galang na chairman ng Committee on Environment hinggil sa pondong ito. Dahil matagal na tayong nagpapakolekta, alam po natin na may presyo ang pagdadala ng basura sa kung saan man ito dadalhin. Pero ang sinasabi ko nga po dito, di baling magastusan ang lungsod ng Lipa. Di baling kolektahan ng garbage fee ang taong bayan. Basta walang reklamo, walang nakikitang basurang nakakalat. Pero ang sabi, pag hindi sumunod ang barangay, iiwanan na ang basurang yan. Bahala na ang barangay na mag-ayos ng basurang iyan. Pero meron tayong kinontratahan na siyang mamumulekta ng basura sa halagang 10 milyon simula February hanggang Hunyo. At ngayon na po, meron muling nakakontrata simula Hulyo hanggang October. Nung pong nag-committee hearing tayo ng December, ang sabi po ay yung 20 million para sa isang buong taon. Isinumite, pinag-aralan ng Local Finance Committee. Ang kanilang nirekomenda ay 20,756,168.40 pesos para sa isang buong taon. Pero bakit sinasabi po hanggang Oktubre na lamang ang ating pondo para sa basura? Ang inaprubahan po natin noong Disyembre ay para sa buong taon ng 2014. Bayan ni Juan, iipunin po muli natin ang ating mga buwis upang sa kakulangan ito na hiningi po noong December na 20 milyon, kulang po ng may kumulang ay 8 milyon. Bayan ni Juan, sisingilan po tayo ng garbage fee, sisingilan muli tayo. Ibig sabihin, kukolektahin ang mga pera ng taong bayan, ibabayad sa basura. Ang reklamo ng taong bayan sa basura ay siya na lamang, Mr. Presiding Officer. Kanina po ang sabi ni Engineer Pansa, hindi katanggap-tanggap sa kanya ang mga barangay na walang pondo para sa basura, pamamahala ng basura, para sa mga truck, etc., etc. Sapagkat dapat ang barangay ang may pamamahala sa basura. Pero binigyan po natin ng may 29,256,168.40 pesos ang Departamento ng Sentro para ayusin, pamunuan, pangalagaan ang kalaban natin na basura. Pero ang dahilan po sa atin ay ang mga pasaway na barangay na dapat ay naturuan ng tama't mabuti ang siyang hindi nagko-cooperate, ang siyang may kapabayaan kung bakit tayo may problema sa ating mga basura, Mr. Presiding Officer. Dito po, sinasabi lang natin sa taong bayan, nagbigay po tayo, mga kababayan Lipeño, ng mahigit 29 million para kayo ay magkaroon ng problema sa basura dito sa lungsod ng Lipa. Salamat, Mr. Chair. Chair, nabanggit ko na po kanina, ang talagang hinihingi namin budget sa taon, basura ay 28 million. Napabigay nga po ay 20 million. Tungkol po naman sa MRF, sabi ko na rin kanina, 2012, may programa kami ng 18
sa magpalat sa paghahangad namin na makarami kami ng MRF. Tinanong naman namin sa barangay kung kaya nilang pondohan ang material, ang labor, tinanggap naman nila yung materyales, pero anim na barangay lamang ang nakaupo. 2013, dahil nga ako sa experience namin, hindi mo pwedeng panghawakan, sinasabi nila, mapupunta na nila ang labor, nagpagawa na kami ng programa, kasama na ang labor. Uuho kami doon at 12. Tapos itong taon po ito, yung pondo nyo, 1 billion, doon namin binawas ng pag-labor, yung 12 na hindi nakabuo nila. Yun po ay nasa-yes na para sila makakuha na tagagawas. Yun naman po 500,000 na sinasabi ninyo, ginagamit po namin yun. Pagkampanya na sa barangay kung paano nila pamamahalaan ng basura. Hindi ko lang hawak ang figure, pero nandun po halos ang fondong yun. Hindi po kami nag-aantay ng fondo, hindi po kami nakikialam sa pamimili ng materyales, paghamak na kontratista. So, programa namin, ipapasa namin sa departamento ng nangangailangan. Kaya may karapatan kumuha nun. Kahit nga ho, pagkuha ng mga kontraktor na yan, mga owner, kami lamang mag-assess. Kung kaya o ano, hindi ho kami ang nakikipag-usap. Ako po ay hanggang sa ngayon, though merong gap na 10 taon, pagservisyo sa gobyerno. 24 years ako, nagsimula pa ako kay Mayor Solis, natapos ako ng 1 taon kay Mayor B. At nung bumalik ako si Mayor Sabili, mamahala si Mayor Sabili, nagustuhan ko makatulong. Nag-apply po ako, ako naman po ay napagka. Ito nga po pagkapunta ko sa Amerika, kulitan sa akin ang asawa ko, kailan ka titigil dito. Sabi ko, malapit na. Basta ikaw, tayo po yung facility na pa, kasi pipili na kami ng lote. Pag natayo ko yun, automatiko, aalis na ako. Sa paglilingkod ko po, mula pa naman si Mayor Solis, ako nag-ahawak ng lahat ng malalaking proyekto. Dahil ako ay nasa engineering law. Nasabihin ko po sa inyo, mula noong 1976 hanggang sa oras na ito, hindi po ako nanghingi ng lagay, hindi po ako nangurakot, hindi po ako nangipin, ng morsyento o ng bisyon. Sumpa ko po yung pangalan ng Diyos, yung lahat, karap ng lahat, sa alaala ng aking kamatunan na mayapanan, na kahit kailan, ang kamay kong ito ay hindi napahira ng pera mula sa pangurakot, pangumisyon, at kung ano-ano pang kawalang hiyaan na ginagawa na nasa gobyerno. Nasabi nga ako dito siya dito, hindi ka dapat dito, mag-resign ka na. Ganun po ako. Sa akin po kasi, ang paglilingkod sa gobyerno isang pribilehiyo na. Isang malaking karangalan na yun. Na hindi ko na kinakailangan magnakaw, hindi ko na kinakailangan mangurako, mamorsyento, humingi ng komisyon. Simple lamang po ako. Wala akong bisyong sasabihin nung kung ano man, naari akong maglakad lamang. Ganun po ako. So napakasay ko yung mga nakarating sa akin na hindi ko pa nanoon napapanood na kung saan sinasabi ng mga tauhan ko, hindi nila kaya matagok yung mga pinagsasabi ninyo na talaga nagkakakwarta, nagkananakawan sa aming opisina. Suriin niyo ho ang pondo ng opisina namin. Ako ho, hanggat nakakatipid ang gobyerno, ginagawa ko sa sarili ko. Hindi ako nag-demand kung may service ako, hindi ako nag-demand ng kung ano-ano, naaari ako maglakad lamang, naaari ako nakasundo lamang. Dahil ayaw ko na sa sarili ko, sa akin, ay lalaki ang gastusin ng gobyerno. Ganun po ako. So kung sa inyo po, ay makakapagsabi ng katulad na sinabi ko, na mula na magtrabaho sa gobyerno, hanggang sa oras na ito ay hindi napahiran ng pagnanakaw sa gobyerno, lumapit po kayo sa akin. Sampalin niyo ako, duraan niyo ako, at sabihan niyo kayo mag-resign. Kung sa inyo, lahat na narito, nakakapagsabi na kahit kailan, mula ng 1976 hanggang sa oras na to,
Di isang kusing, isang pera. Lahat ng proyektong yan, aking dumaan ko nasa engineering pa. Yung City Hall na ito, waterproof compound, kung ano-ano pa. Hanggang sa ako ay mapalipat nga sa environment. Umanap na kayo, mausap na kayo ng lahat ng tao, kontratista o anuman. Kung ako ay nalagyan, kung ako'y humingi ng pabor, kung ako'y nangurako, ng morsyento, ng misyon, na lahat ng transaksyon. Sa opisina ko nga ako, pinagbabawala ko sila makialam ng pagpili ng anuman. Pasa nyo sa departamento, may tungkulin yan. Yun po ako. Ayun, yun nga, sabi ko sa inyo, kung sino sa inyo makakapagsabi, makapanumpa, wala nang kulang sa gobyerno, na hindi na bahira ng kamay ng pagnanakaw, pangungura sa gobyerno, pangungubisyon. Lumapit po kayo, pampalin nyo ako ng sampalin, duraan pa niyo pamukha ko, at sabihin nyo mag-resign ka, nangunguraan ka, nagnanakaw ka. Maraming salamat po at pinagyan ako ng pagkakataon na mapaliwanag kung ano ako. Sabi nga mga tao, ang daming pabaho pa lang hindi nakakakilala sa inyo. Yun na po natin natin, Sir Lopez. Mr. Chair, ang punto po natin dito ay hindi usapin ng pangungurakot o pangungumisyon. Ang usapin po natin dito ay ang problema ng basura. Ang basura na nakukolekta ang pera ng kontraktor na hindi naman nakukolekta ang basura. Yun po ang ating punto dito. Hindi po natin ang punto dito ay nangunguwalta ang ating nagsalita dito. Hindi ang punto natin dito ay minangungumisyon sa sendro, kundi sino ang sinong pinapaboran. No? Dahil sa puntong ating pinag-uusapan, parang walang problema tayo sa kontraktor. Ang may problema ay ang mga barangay na hindi nakikipag-cooperate. Pero kumukolekta, nakakolekta na ng may mahigit 10 milyon ang ating kontraktor ng basura na ang naiwan sa atin ay basura pa rin. Yun naman po, Mr. Chair. Ang ating po mga kasamahan po sa barangay Yasabang, ibibigyan po natin ang pagkakataon na makapagkasalita. Ako po natin na tapusin po ang ating tulong po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Chairperson Engineer, ito naman po si Teodoro Totit Pepas ng Barangay Sabang. Ang tanong ko lang po, bakit naging abnormal ang habon ng basura? Kayo ay hapon o saan? Nahakot kami sa aming barangay, tapos sasamin, pero wala namang may masalinan. Wala. Masalinan. Meron po tayong schedule. Opo, schedule po yan. Usapan po natin sa sendro, nung tayo po ay nag-committee hearing sa iyo araw-araw. Di po ba? Andiyan po mga kasama sa gawan. Nakapag-meeting po kami sa inyo. Ang usapan po natin, ang schedule po namin ay Martes at Huwebes. Pero, yun ay sa manuhan. Pero ang paghawak po ay araw-araw. Di po ba? Pero ang nangyayari po, kami po ay nakakasali sa araw lang ang aming schedule. Pero, hindi rin, kahit kayo umilindigan, ako po ang nakakalam kasi ako po may hawak ako sa amin. Katunayan po, yung hawak ng basura namin ng Webes, hanggang sa oras nito, hindi para po sa amin. Bakit hindi nyo pinapaalam sa amin? Hindi namin pinapaalam sa inyo. Yung mga tao na po yan, itinetext namin, pagkatext namin, sasabihin, naku, sorry, walang darating na truck. Yung ganoong kaso, ay talaga puno-puno ng basura, ang barangay Sabang. Yes! Talagang minsan Sa lalo lang, kahit papunta po kayo sa, kahit yung mga samahan natin. Pagkalala mo po kung bakit nakakita, nagtatabakan ng Sabang ay isa contract na ginagawa. Basta po yung order ng government house. Mr. Chairman, please address our guest to address it to the chairman, the presiding officer, and the minister. Sige po, sa akin nila po i-address din na before po kayo magsalita, ay hindi po muna kayo ng permission para hindi po tayo pag-iba. Kayo po muna. Okay. Ito po yung sir. Akala po pinaanan kung bakit nga po nagkakaroon natin. Kasi sa amin po, totoo lang. Nakakari po ng isang linggo, isa o dalawang beses na kami nakakasta. Pero araw-araw po kami nagkakaroon. Yun po lang na namin. Na
Bakit daw po sila hindi nahahabukan ng mga basura? Wala pong nakakarating sa aking sulat. Tinatanong ko, checker ko, kung nakasali ng barangay, nakakasali lahat sila. Hindi ko nga ako lang alam sa isang saba, may nasirang truck, kaya hindi kayo nakakahapon. Yun po, Mr. Chair. Inaamin po namin na sila kami ng isang tractor na po kami. Pero kung regular po ang hakot sa amin araw-araw, kahit yung isang pagkalagayan sa amin, nakapagpapahiraman kami ng area na dapat ay hakotan kami. Ang kaso nga po, hindi po nakakakotan araw-araw, kaya lalo po, dumami ng dumami ng basura. Nga po, pagkaalam ko, sisa ako sa checker, nakakasali, nakakasaling bagal lahat, nakakasaling lahat. So, ang pagkaalam ko dahil sa sabang, wala kayo sa taas. Yan nga po. Kung alam, kayo ay isang naman sa linggo, nakakasali. Ito po ay aking action na. May po kayo Isa na po namin gusto namin gawin, Mr. Chair. Salamat po, hindi tayo po po nagkakaroon ni Kaya Rosetta naman po Villar. ay laging nagkakausap, nakapunta kayo sa kusina, kaya isa na po ay nabangit nyo sa akin na kayo. Hindi, talagang sa linggo lang. Kasi kaya po, kasi na po kaya natawag sa inyong kusina, pero hindi po minsan nag-work nagkamali na po ng pagkakataon na sentro pa ang tumawag sa amin. Kaya sabi nga po namin, ay sa ako siya, ipaalam na po lang ng checker namin. Pero yung paalam po ng checker na pagpapaalam po sa checker ninyo yun, hindi ka rin po natigil ng katulinan. Kaya nga po kami madaling magbalikan po ng train natin para makapagtano ng mga bayan. So, siguro po, ayan na po tinatapos po itong ating mga pagbubulo. Ako ay nagpapasalamat una kay engineer sa inyo po kapapawin lang na papaliwanagan po sa bulang panunso regarding po sa basura. Siyempre, sa atin po nga representative na rin po siguro na lahat po ng barangay ng nasugalipan na pinakita po yung nagiging problema. Kaya po nagkakaroon po ng basura sa ilan po mga barangay. At sana lang po ay tuloy-tuloy po yung ating ugnayan. Kasi ang nakakagawa po dito ay hindi mo mga konsihan, hindi po kayo, hindi mga barangay. Kundi aking mga kababayan sa Luzon, Taliban, magtitiis po sa magdumi at trabaho basura na kakalat po sa ating mga kasama. So muli po, maraming salamat, Engineer Bagsa. Maraming salamat. Patuloy sa Ayun po. So, the honorable po was Sir, again, Mr. Chair, I move for the adoption of the report. any objection? Mr. Objection. Those who are in favor of the motion duly seconded, please raise your right hand. Point of order, Mr. Chair. What's the point of order? May I request that we first settle whether or not the item can be deferred, and if it will not be deferred, to put into another motion the amendments of the same. May I solicit a motion from the floor for the deferment of the committee report? Kung wala po, tuloy po natin yung motion ni Honorable Joel Lua. The Honorable did not recognize. Mr. Chair, provided that I signed the committee report, I am retracting my signature and I am moving for the deferment of the committee report because tayo po dito ay masyado nang naaabuso sapagkat kagaya po ng Pure Gold na ibinigay na natin ang lahat, inaprobahan natin, pero hindi po sila sumunod sa pangako nila na maaaring gawin din nila ang mga sinasuggest natin. So ngayon po mag-amendment na naman tayo with all the suggestions. Siguro po dapat gawin muna nila at aprobahan natin, Mr. Chair. Second of all, there's a motion for the deferment. Seconded by the Honorable Katipon. Those who are in favor of the motion duly seconded for the deferment of the committee report, please raise your right hand. 3, 4, 5, 6, 7. Those who are not in favor, please raise your right hand. The motion duly seconded is carried. We are now declaring committee report of Committee on Housing and Transportation number 2014-037. Unfinished business, the Honorable Pumas recognized. Unfinished business.
this business. Unfinished business yung sa Sandro. Mr. Chair, provided that again, yan po ng President and copy po the committee report. I move that we refer Any second to the motion? Discussion, objection, hearing none, motion duly seconded, is hereby approved. Motion? Mr. Chair, move for the adoption of the committee report. Any second? Discussion, objection, hearing none, committee report na unfinished business number 2014-034 is hereby approved. This is for the day, Mr. Secretary. Number 1. Committee on Appropriations. Number 2. Refer to the Committee on Appropriations. 3. Refer to the Committee on Appropriations. 4. Refer to the Committee on Appropriations. 5. Refer to the Committee on Appropriations. 6. Refer to the Committee on Appropriations. 7. Refer to the Committee on Barangay Affairs. 8. Refer to the Committee on Land Utilization. 9. Committee on Good Government. 10. Committee on Good Government. Committee on Good Government. 12. Committee on Appropriation and Ways and Means. 13. Committee on Land Utilization. And number 14. Noted. Resolutions and ordinances for third and final reading. The Honorable Pasita is the business government. I move for the passage of an ordinance allowing cinemas and movie theaters in the city to add 2 pesos surcharge on all tickets sold to moviegoers as contribution to the Philippine National Red Cross, the Pasig City chapter, for a period of 6 months from January 1 to March 31 and from September 1 to November 30. Any second to the motion? Seconded. Discussion, objection, hearing none, the motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. The Honorable Buwas, recognized. The Honorable Buwas, resolution and ordinances for third and final reading. The meeting committee report number 26. Mr. Chair, I move for the passage of an ordinance classifying the property of spouses Victor A. Reyes Jr. and Elizabeth Vicente Reyes with an area of 378 square meters. Portion of your property with a total area of 1,104 square meters located in Paradise amount from residential use includes Any second to the motion? Seconded. Discussion, objection, hearing none, the motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. The Honorable Buwas, recognized. Sa inyo yung pong final subdivision plan. Mr. Chair, I move for the passage of a resolution for the approval of the final subdivision plan of Satellite Point Subdivision located in Barangay Escobar. Any second? Seconded. Discussion, objection, hearing none, the motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. The Honorable Mr. Chair, I move that items number 1, 2, 3, 4, 5, and 6 of the business for the day be considered as urgent. Any second? Seconded. Discussion, objection, hearing none, the motion duly seconded is hereby approved. Mr. Chair, I move that we pass a resolution concurring the approved supplemental budget of the following barangay. Barangay Anilao in the amount of 32,904.06. Barangay Muntingpulo in the amount of 238,014.50. Barangay Pinagtumulan in the amount of 34,200.23.
Barangay Clarida in the amount of 50,000, Barangay San Lucas in the amount of 100,000, and Barangay Santo Toribio in the amount of 47,203.47. For third and final reading, Mr. Chair. Second discussion, objection, hearing none. The motion to be seconded received by approve for third and final reading. Other matters? Please consider item number 10 as urgent, the request of the tax exempt of the parish priest of Mary Vivian Triple Priest for the purposes concerned ng Lipa Coral Assembly. Item number 12. Mr. Chairman, Any second for urgency, seconded discussion. I join the motion. Objection, hearing none. Item number 12 is hereby declared as urgent. I move that we pass a resolution accepting the tax of the concert to be held at the Lipa Coral Assembly in the anniversary of the parish of Mary Vivian Triple Priest for third and final reading. Seconded discussion. Objection. Hearing none, the motion to be seconded is hereby approved for third and final reading. Other matters, the Honorable Concepcion Hernandez Veloso Assembly. Mr. Chair, I would like to submit for the production of this August body and ordinance providing for the comprehensive employment and livelihood opportunities for persons with disability in the city of Lita. Last Saturday, we had a team building together with the Philippine Mental Health Association and JCI Lipa, intended for the students who are both deaf and mute. Ito po mga PPFB na to ay nagsimula po bilang mga mag-aaral dito po sa ating sa lungsod ng Lipa. They attended the Lipa City National High School, School for the Deaf and Mute. And dumating na po sa punto sa ngayon po sa ating pagtalastasan sa kanila kung saan sila po ay nangangailangan ng makahanap ng lugar kung saan po sila magtatrabaho. And given that, I'd like to reiterate that we have our respective national laws to support the comprehensive employment and livelihood opportunities for persons with disability. Next, please. We have our Republic Act 7277, an act providing for the rehabilitation, self-development, and self-reliance of persons with disability, and their integration into the mainstream of society, and for other purposes, also known as the Magna Carta for persons with disabilities. Ano pong nilalaman nito? Kinakailangan daw po 5% ng casual, emergency, and contractual positions sa DSWD, sa health, sa education, sa culture and sports, and other government agencies, offices, or corporations engaged for social development shall be reserved for persons with disability. Next, please. Also, required din po na mag-provide ng sheltered employment dito po sa local government if hindi po natin mamimit yung 5% na quota. Next. We also have our Republic Act then 524, an act expanding the positions reserved for persons with disability. Ano naman ang nire-require dito? Kinakailangan 1% daw po ng lahat ng posisyon dito sa government agencies, offices, or corporations should be reserved for persons with disability. So kung halimbawa po dito sa Sanggunian, may lagpas po tayo 100, yung kung 100 na yun, dapat daw ay person with disability. Next. Private corporations with more than 100 employees are encouraged to serve at least 1% of all positions for persons with disability. So hindi lang po government, kinakailangan din po ay yun din po sa ating mga private organization or corporations. Next. Ito po yung ginawa ko na team building sa kanila na naging oportunidad din po sa akin para po malaman dito po anong mga pangangailangan nila at may tutulong ng sanggunian pagdating po sa legislatura. Next, please. Now, given that, panuhala po sana natin ay magkaroon po tayo ng employment by social development offices, specifically our City Social Welfare, our City Health Office, including its auxiliary services, such as the Lipa City Health Center and Hospital ng Lipa, Education, Culture, and Sports, such as Kolehiyo ng Lungsod ng Lipa, and respective departments for culture and sports development under the City Community Affairs Office, including other offices engaged for social development, should be reserved for persons with disability, so 5% at least. Next, please. And in all other government offices,
na hindi po kasama doon sa social development, at least 1% of the regular, actual, emergency, contractual, and job order positions shall be reserved for persons with disability. Next, please. Now, what will be the role of the city personnel? Ang panukala po natin ay sila po ang mag-implementa ng 2 preceding sections na ating po nabanggit. It should conduct an annual inventory of the number of persons with disability who are presently employed and shall indicate in the office's functional statement. Ito po yung taon-taon na sinasabit po nila sa atin sa Sangguniang Panglusol. The objective of maintaining the minimum standards set in this ordinance. It shall appropriate necessary budget in its operational expenses to ensure the implementation of this ordinance. Next, please. Employment by private corporations. All private corporations and businesses operating in the city with more than 100 employees are encouraged to reserve at least 1% of all positions for persons with disability. For purposes of computing the number of employees, the total number of employees employed by the company, regular or otherwise, adding all those located in the main office and its nationwide branches, shall be considered. So, kung sasabihin po nila, 50 lang naman po ang nasa branch nila sa Lipa, hindi ko kasama yung, hindi ko po pwede gawin ng exception nila. Ika-count din po dapat lahat ng mga empleyado nagtatrabaho sa iba't ibang lugar nila. So, like for example, call center, they only have 75 here, pero they have 1,000 nationwide. They should allocate at least 1 portion of those for persons with disability. Next, please. Role of the city permits, the city business permits and licenses office. Para naman po doon, ang city business permits and licenses department shall be entrusted the duty of ascertaining compliance by private corporations and businesses operating in the city. We shall promulgate rules and regulations not inconsistent with this ordinance within 30 days upon approval, subject to the ratification of the Sangguniang Panglusol. Next, please. Ang City Social Welfare Development Office din naman po, or the Persons with Disability Action Officer or the PIDAO or its equivalent, shall coordinate with the Bureau of Internal Revenue Office to assist the private corporations and businesses in availing of the tax incentives allowed by law. It shall organize seminars, training sessions to educate the taxpayers of their entitlement to an annual deduction from their gross income equivalent to 25% of the total amount paid as salaries and wages to disabled persons. So meron din naman pong balik sa mga negosyante po natin. They can charge or they can offset 25% bilang tax incentive po. Furthermore, the aforementioned office shall implement the mandated provision of the law for the local government to provide sheltered employment. So ito po ay yung pong mga provisions for livelihood, and it should be included in their functional statement and as well as in their annual budget allocation for submission to the Sangguniang Panglusol. Next, please. So doon lang po nagtatapos yung first. I hope that we may be able to immediately table this matter and coordinate with the respective offices for the approval of this ordinance. This matter is referred to the Committee on Social Services. Mr. Chair. Next session. Is already referred to the committee. Is the proponent willing to be separated? Mr. Chair, I would like to request and reserve my right to answer to the interpellation until such time that this becomes a matter to be tabled upon by the appropriate committee. Next privilege. Thank you, Mr. Chair. Kaugnay po nito, yung poong bago po magkaroon ng pa-seminar po ito, ay nag-commit po tayo ng tulong sa ating po mga kapatid na disabled, sa ating po mga attendees kung saan tayo po ay nagpa-allocate ng kaunting halaga mula po sa representation expense po natin sa sanggunian. Ano po ba yung representation expense? Yung po representation expense, ito po ay operational budget ng Sangguniang Panglusol, kung saan po pwede mong gamitin pang-shoulder ng pagkain ng tao na iyong kinakapulong, kinokonsulta, o kaya naman po ay kasama sa mga pagkakataon you have to exercise your legislative functions. Apart from being there to support the event, I was there also to conduct an initial study intended nga po sa pagpasa ng ordinansang ito. And this has been the result. Ngayon po, yung pong budget na na-request ko po, unfortunately, ay kahit po 2 linggo na siya, na nasa opisina po ng Mayor's Office, ay hindi po lumabas at hindi po umabot para po ma-obligate dito po sa ating budget office. At alam niyo naman po ang patakaran ng budget office, pag hindi na-obligate, sorry ka na lang, hindi mo po pwedeng gastusin. So nag-ship na lamang po kami para po magastusan. Buti naman po at marami po tayong mga kaibigan na handa rin tumulong sa mga may kapansanan.
Kung tutuusin, maliit lang po halaga. Kaya lang po, parang sa aming perspektibo, bakit po ang pondo ng sanggunian ay kinakailangan pa po dumaan sa mayor's office? In the first place, our local government code is very explicit on this particular matter. Maliwanag na maliwanag po ang sinasabi ng local government code. In terms of the budget of the Sangguniang Panglungsod, the Vice Mayor has the authority to disperse the fund. Ibig sabihin hanggang Vice Mayor lamang po ang signatory. Pero ganun pa man din ho, tayo po ay nakikipagkaisa. Kaya po idinaan po natin ito sa City Administrator's Office sapagkat ang sabi sa halagang 50,000 pababa, ang City Administrator's Office ay entitled to pumirma. Ang halaga po ng ating pinapa-aprobahan ay 20,000 pesos or less than 20,000 pesos. Subalit kahit po less than 20,000 pesos, ipinasok po ito sa opisina ng Mayor's Office. At ang nakalagay po dito sa note na nakalagay sa ibabaw, Concons Project for Mayor's Approval. Ngayon nakalipas po ang ilang araw, ilang beses po inaaraw-araw po namin itong pinaprocess at pina-follow up. In fact, nagpatulong na po tayo sa kung sino-sino padrino po pwede kong ilabas. Sapagkat ang paniniwala po natin para naman po sa mga batang disabled. Siguro naman, palalagpasin dito ang politika. Siguro naman, pagdating dito, walang partido. Pero ganun pa man din mo, after several days of following up, dumating po ang Sabado, wala po kami po ng kuha mula po sa budget ng Sangguniang Panglungsod. With that, Mr. Chair, I would like to assert the right of Sangguniang Panglungsod. Hindi po kinakailangan dumaan sa Mayor's Office ang budget ng operational ng Sangguniang Panglungsod. Hindi na nga po kumukuha ng po sa grants and donations. Yun nga po, isa pong napakalaking pribilehiyo na nawala rin po sa akin compared po ng mga nakaraang taon. Kung saan po pwede po akong magturo, ito pong budget na ito, ako po yung handang mag-allocate para po sa computer ng barangay. Ito pong budget na ito, sa tulong po ng Office of the City Mayor for the grants and donations, handa ko pong ibigay para po sa mga upuan. Wala na nga po akong pribilehiyo na yun. Ang hinahanap ko na lamang po sana ay ang suporta po ng budget na nanggagaling po sa Sangguniang Panglungsod. At sa tulong naman po ng Sangguniang Panglungsod, aprobado naman po ng Vice Mayor's Office ang ating pong panukalang ito. Kaya nga po ngayon, I would like to assert the right of the Sangguniang Panglungsod. Hindi na ako kinakailangan dumaan pa sa City Administrator's Office or sa City Mayor's Office, anything that has to do with the operational costs and expenses of the Sangguniang Panglungsod. So therefore, Mr. Chair, I would like to propose that we sponsor a resolution informing the offices of the Executive Department that in terms of the operational expenses of the Sangguniang Panglungsod, in terms of the OPEX that is allocated to our Sangguniang Panglungsod, the Vice Mayor is the supreme authority in terms of signing all necessary documents. And let any person who violate this be prosecuted administratively for purposes of this ordinance or for purposes of this resolution. Yun lamang po, Mr. Chair, at sana po may consider po ito isang urgent matter. Refer to the Committee and Government, there's a motion for urgency and second. With that, discussion, objection. Yun din pwede naman kayo mag-motion na po for Colonel Palagi. Thank you, Mr. Chair. I move that we pass a resolution informing the offices of the Executive Department that insofar as the matters pertaining to the operational expenses and budget of the Sangguniang Panglungsod, the Vice Mayor is the supreme authority and signatory, and let any person who violate this provision of the local government code be prosecuted administratively for violating as such. Any second? Seconded discussion, objection, hearing none, motion duly seconded, is hereby approved for third and final reading. Kung wala na po, dissension, dissension. Wala. Can you please recognize? Sige. I'm requesting the honorable body to the presiding officer na itong request na sinabi kasama dito ay makonsider as urgent. The 39,032 square meter portion of 47,800 per square meter owned by Ms. Sentua. Referring to the Committee on Land Acquisition. The Honorable Tipon Senocay. The permission of the chairman is to consider this as urgent. Any second? Seconded discussion, objection, hearing none, motion duly seconded, is hereby approved. I move that we pass a resolution classifying the ordinance for classifying the
area of 39,032 meter portion of the property with a total area of 47,824 in the name of Sinayda Pua and Maria Paroha for further finance. Any second? Seconded. Discussion, objection, hearing none, the motion duly seconded, is hereby approved for third and final reading. The Honorable who was recognized. Mr. Chair, move for the urgency ng request po ng business pa. Regarding po sa kanyang finance and division plan. Nakalagay na yan. Nakalagay na sa'yo. Refer to the Committee on the Utilization. Mr. Chair, I move for the passage of a resolution for the finance and division plan of the Fiscal Bank located in Antipolo del Norte. Any second? Seconded. Discussion, objection, hearing none, the motion duly seconded, is hereby approved for third and final reading. The Honorable Montero is recognized. Alas na po natin itong privilege before we... Magaling na po ito. Ito ay tungkol doon sa mga eskwelahan na nasira noong nakaraang taong Glenda. At binuksan ko po ito ngayong hapon ito kasi meron isang barangay na nagreklamo sa atin dahil after mo ng Bagong Glenda, until now yung pong elementary school na to ay hindi pa rin nabububungan. At wala ko silang magamit na alternative na routes para makapagklase. So with that, Mr. Chair, gusto ko hong na-refer sa tamang komitiba para kung ipatawag natin ho ang ating engineering department at iba pa mga concern regarding po dito, kung kailangan pati po ang mga DepEd para po mabigyan natin agad-agad ng solusyon kasi nga po napakahalaga ho ng pag-aaral ng ating mga bata na dapat sana ay sila nasa maayos na eskwelahan pero sa ngayon nga po ay sa nagigdulot ng pinsala ng Bagong Glenda ay marami po sa mga public schools na elementary at high school ay nasira kung kaya nga po dapat po ito ay ating aksyon agad para po ang ating mga kabataang nag-aaral ay mabigyan natin ng solusyon kung saan sila pwede mo na pasamantala habang sira po ang ilang mga school. Mr. Chair. Refer to the Committee on Education and Public Works. Thank you. The Honorable was recognized. Noong isang gabi po ay pinanggaling sa patay na po. At nangihigyan na rin. At sa may pag-usap po sa magulang po nung namatay, sila po yung nangihigyan na rin dahil daw po yung sila daw po ay tumawag sa aming emergency response. Yung po yung aksidente dito sa may barangay sa bang. Sila daw po yung tumawag sa emergency response natin, at sabi daw po ipapunta na. Kaya lamang, inapunta daw po ng siyam-siyam sa oras na mahigit, wala pa daw po dumadating na ambulansya para pick-upin po yung bangkay. Na kung nagkataong buhay pa daw po ng mga oras na yun, ay baka talagang natuluyan na. So, sabi nga po sa akin, pag-usap ko po sa namatayan, sila daw po yung tumawag dahil nagkamag-anak sila sa Italo, doon na daw po sila tumawag sa airbase. Within 10 minutes, ang ambulansya po ng airbase ay dumating. Kaya lamang, bakit po ating ambulansya, pinay sa Luzon na Lipa, ay inabot ng ganong katagal. Ang distance naman po niya, mula dito sa Igor City Hall, sa ating Luzon na Lipa, hanggang dyan, sa may hapak ay napakalapit. Within 2 minutes, 3 minutes, kaya natin puntahan yan. Puntahan ng sasakyan. Kaya lamang inabot daw po ng isang oras ay wala pa. Nauna pa ang ambulansya ng airbase kung saan sila huling tinawagan. So, napakasakit isipin na kung bakit ganon. Sila daw pumunta sa mga ospital na privado, kaya lamang wala pong mga driver. So, hindi po natin masisisi yung mga privadong ospital na kung oras nila wala sa driver. Pero yung po government hospital, dapat meron po itong mga naka-standby na driver just in case of emergency. Dahil napakalaking bagay po ng napupuntahan agad ng aksidente. Para hindi na lumala pa ang, kung baka kung sakaling buhay pa, ay atin po sila mailigtas. Yun naman po, Mr. Chair. Refer to the Committee on Health. The Honorable Renato is recognized. Chair, I have here the letter from our
with Secretary requesting the realignment of the amount of 300,000 pesos to be taken from the traveling expenses, 75,000, office supplies expense, 100,000, repair and maintenance of office equipment, 50,000, repairs and maintenance, furniture and fixture, 25,000, repair and maintenance, communication equipment, 25,000, repair and maintenance, other PPE, 25,000, to be made available for telephone expense landline, 65,000, telephone and mobile, 60,000, gasoline, oil and lubricants expenses, 150,000, and advertising expenses, 25,000 of all the office of the Sangguniang Luzon. I move that this matter be referred to the committee. Refer to committee on appropriation. Mr. Chair, I move that this matter be considered as urgent. Any second? Secretary, discussion, objection, hearing none, motion duly seconded, by approved. Mr. Chair, I move that we pass an ordinance realigning the amount of 300,000 to be taken from the different accounts of the Sangguniang Panlungsod to be made available for telephone expense landline and mobile, gasoline, oil and lubricants, and advertising expenses of all the Sangguniang Panlungsod officers for the final release. Any second? Seconded, discussion, objection, hearing none, the motion duly seconded, is hereby approved for third and final reading. There's no other matters to discuss. If there's no objection from the floor, the session is adjourned. Narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran.